Araw, ang ibabahagi ko ngayong araw ay mga kilalang manunulat sa panitikang Filipino. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisahan na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay mga kilalang manunulat sa panitikang Filipino. Jose Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas na sumulat ng mga nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo, na nagbigay kamalayan sa mga Pilipino tungkol sa mga pang-aabuso ng pamahalaang kolonyal ng Espanya. Sumunod si Francisco Balagtas. Siya ay tinaguriang prinsipe ng mga Makata na sumulat ng Florante at Laura, isang makasaysayang akda na sumasalamin sa mga kalagayang panlipunan sa ilalim ng kolonyal na pamamahala. Sumunod naman ay si Ginoong Nick Joaquin. Siya ay premyadong manunulat na sumulat sa Ingles ng mga akda tulad ng The Woman Who Had Two Novels at A Portrait of the Artist as Filipino. Siya ay pinarangalan bilang pambansang alagad ng sining sa panitikan. Sumunod naman ay si Luwalhati Bautista, isang modernong manunulat at aktivista na kilala sa kanyang mga nobela tulad ng Dekada 60, Bata-Bata Paano Ka Ginawa at Gapo, na naglalaman ng mga paksang politikal at karapatan ng kababaihan. Sumunod naman ay si Ginoong Amado V. Hernandez. Siya ay Makata at manunulat na nanalo ng Gawad Pambansang Alagad ng Sining sa Panitikan. Ang kanyang mga akda tulad ng mga Ibong Mandaragit ay may temang sosyal at politikal. Ang sumunod naman ay si Edith L. Tiempo, ang unang babaeng national artist for literature, kilala sa kanyang mga tula at nobela na puno ng simbolismo at humanismo. Ang sumunod naman ay si Ginoong Bienvenido Lombera, isang national artist at kritiko na kilala sa mga tula at pagsusuri sa panitikang Pilipino tulad ng Likhang Dila at Likhang Diwa. Ang sumunod naman ay si Ginoong Virgilio S. Almario na tinatawag din bilang Rio Alma. Siya ay isang Makata at kritiko na pinarangalan bilang pambansang alagad ng sining sa panitikan na may mga akda tulad ng Makinasyon at Peregrinasyon. Ang sumunod naman ay si F. Chanel Jose, isang tanyag na nobelista na sumulat sa Ingles, kilala sa kanyang na kinabibilangan ng mga nobelang The Pretenders at Mass. Mga kilalang manunulat sa panitikang Filipino. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam! Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.